Paano kung ang best friend mo ay maging isang demonyo? Tungkol ito sa mag-best friend sina Jennifer and Needy. Sobrang malaki yung kaibahan nila sa isa't isa at isang gabi, dito na nga sila mas lalong magiging magkaiba. Isang gabi, sasama nga si Jennifer sa isang bandang may masamang plano sa kanya na dahil nga sa isang pagkakamali, dito na nga siya magiging isang demonyo. Mga susunod na araw, magbabago nga itong si Jennifer na mapapansin nga ni Needy lalo na nung isa-isa ngang mababuyan ng buhay yung mga lalaki sa school nila. Bilang best friend nito, dito na nga siya gagawa ng paraan para maprotektahan at alamin nga ang nangyari sa kaibigan niya kung saan dito nga siya matatakot nang may madami ng mga taong malapit sa kanya dahil sa demonyong ito. Title ng movie, Jennifer's Body. Alam nyo, ibang-iba yung pagkakaalala ko sa movie na to kumpara sa first time ko tong mapanood kasi napanood ko to around elementary ata ako or high school. Tapos, ibang-iba pala yung movie na to. I didn't know how stupid or campy this film was, kung gaano nga to ka-crazy, over the top, exaggerated, and raang-random lang ng mga nangyayari sa movie na to. Hindi ko nga rin napansin before na madami pala silang comedic moments dito and kadalasan, ang awkward ng flow ng mga scenes nila. Times na nakakatakot, tapos biglang joke time, tapos seryoso ulit, tapos biglang teenager stuffs and issues, tapos takutan ulit, halimaw, tapos repeat lang ganon. Pagkakaalala ko kasi nakakatakot nga yung premise nito na yung kaibigan nga nitong isang babae ay naging halimaw dahil nga inalay ng isang banda dahil akala nila virgin siya. So dahil hindi na nga siya virgin, dito na nga nagkaroon ng problema kung saan nabuhay pa nga rin itong si Jennifer. Pero ayun lang, naging demonyo nga siya. Ganda sana niyang story for a horror thriller type of film, pero hindi lang nila masyadong nagamit dito. Parang surface level lang and they focus on the film being more on being about high school life, teenagers, and being coming of age type of movie. It could be campy lang pero a lot of things eksena nangyayari doon sa movie sobrang random lang niya na kahit yung mismong ritual na ginawa nga nung banda, kinuha lang nila randomly doon sa internet tapos somehow, it worked. Ano, what a coincidence naman, di ba? Siguro sana nagbigay pa nga sila ng mas better background or context nga doon sa mismong ritual, doon sa mismong banda, or sana kahit kay Jennifer mismo or kay Needy, mas nakilala pa nga natin sila deeply. Kaya ang ganda ng chemistry nila Needy and Jennifer bilang mag-best friend or let's say may something nga sa kanila in between, pero sadly, hindi masyadong na-explore yung pagkakaiba and contradiction ng mga characters nila eh. Siguro sana nga ginawa na lang nila to ng miniseries na I know hindi pa naman yun uso during that time pero may potential kasi yung core ng story nito to turn into something different na papatok sa masa today eh. Alam mo yon, wala din kasing masyadong maayos na story or ginagalawan nga yung kwento na it's just somehow naglaban-laban nga sila doon sa dulo and ayun, tinegi siya nung kaibigan niya na in between walang strong na structure yung buong movie. In the opening alone, sobrang laking spoiler na nga niya sa kung anong mangyayari sa kwento eh. Get me wrong, I like yung ending na tumakas siya and gumanti nga siya doon sa bandang naging successful dahil nga sa ginawa nila kay Jennifer. Pero ayun, hindi lang siya naging satisfying kumpara nga sa lahat ng nangyari before sila naggantihan. Yun, akala ko talaga sobrang lilis ng storytelling nito kasi yun yung pagkakaalala ko pero I guess not. It's a fun, product of its own time, vampire diaries, horror thriller drama na if you love the vibes of it, sobrang ma-appreciate mo lang din to. And ang title ng movie ay Jennifer's Body and ang torta rating ko for this film ay 5.5 out of 10.